Gandang umaga. Ito pala yung gagawin nating renovation or extension para sa second floor sa bahay sa Rivera. So, umpisa natin para makagawa yung contractor. Ang gagawin natin is lalagyan natin ng wall. Parang i-hold natin yung access nila papunta sa second floor by putting wall dito sa garahe and access staircase temporary. Then maggagawa tayo ng opening sa bubong. So, paano sisimulan yon? So, listen ko muna itong bubong. So, unang step is kailangan nilang ilagay itong wall natin, which is a temporary wall. So, itong temporary wall will have hollow blocks footing para hindi makapasok yung tubig sa loob in case na umulan. So, yun yung naging itsura nun. So, full height wall siya para makover yung access ng mga nakatira sa loob. And at the same time, gamit tong area na to para iakyat yung mga gamit for construction sa itaas. Ganun din pagka nag-deliver ng mga gamit, dito na ibabagsak yung mga gamit. Then at the same time, dito rin yung magiging access ng mga tao paakyat dito sa bubong o sa second floor slab. So, meron ditong maliit na, meron ditong pinto, access, pagka mag-start sila ng trabaho. So, bubuksan yon. Then, para buksan tong gate na to. So, once na nakabukas na tong gate na to, ilalak na ulit to kasi to maintain yung security dito sa ah, galawan ng residential area. So, after i-hold yung area, lagyan natin ng hagdan. So, ito yung hagdan natin. Temporary din yung hagdan. So, itong hagdan natin is mula ground level papunta dito sa slab. So, importante na dapat nabubuksan pa din tong gate at hindi siya tumatama to sa hagdan para ma-fully open siya uh, during construction. Then, pagkatapos nun, babalik natin to. Then, so, magiging parang ganyan ang itsura niyan. So, yun na siya. Naisara na natin. Then, meron ng temporary staircase. Then, magkakaroon tayo ng access opening dito sa bubong. So, na-discuss ko na sa gagawa ng bahay o sa contractor na mag-fabricate ng something para itong area na to is kasi magiging matagal ang gamit nitong access na to eh. So, mag-fabricate ng something para ito is pwede siyang isara pagkatapos gumawa sa taas. So, yung detalye nun, I leave it sa contractor kung paano niya gagawin. So, okay. So, pagka na-set up na tong access nila sa slab, yung next na gagawin dito, mostly is yung pag-start ng paggawa ng column. So, yung mga column at yung mga column sizes natin dito, susundan lang niya yung mga column size dun sa first level. Then, yung mga bakal na gagamitin, mga rebars, lahat is 12 yung size niya. So, kunin natin yung tsura ng poste. So, ito yan. So, originally, yung kinonstruct na poste sa baba is 10 pieces lang. So, yung 10 pieces na yon
ay ito. So, 10 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, merong 10 bakal na nakaabang dyan. Yun lang yung itutuloy. Same size yung poste natin sa ibaba. Then, so, pag connect yon ng suspended beam, then, meron tayong additional na mga poste. So, yung additional postes, ah 20 cm by 20 cm, which is, ito yon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, dalawa sa likod. 6. Bali, ito kasi parang di na kailangan eh. So, parang bilang ko 7 lang or 8. So, ganun. So, after mailagay yon, ah ito na yung pinaka main structure natin. Isa sa mga key points na i-discuss ko is itong kaibahan nitong beam na nasa gitna. So, bakit mataas siya ng 100 mm or 10 cm? Ito kasing beam na to, siya yung magsisilbing parang way para magkaroon ng slope yung bubong natin. So, yung bubong kasi natin is nakaslope siya ng parang 5% yata yun. So, ibig sabihin, o 10% slope. So, ibig sabihin, yung 5 meters na span niya, yung opposite side niya is 500 mm. So, yung point 5 meters by 5 meters, ang tawag doon is 10% slope. So, yung bubong is rafter type. Gagamit tayo ng 2 inch by 6 inches na tubular. So, dito siya nakapatong. So, yung slope niya papunta dito. So, mamaya pakita ko yan. So, itong main structure na to, lalagyan natin siya ng hollow blocks sa paligid. 3 sides yon. So, ito yung magsisilbing kukulong sa bubong natin. Kasi yung bubong na ilalagay natin na rafter type, naka-flashing siya. So, 3 sides. So, ganyan ang ang itsura niyan. Tapos, so itong pagpapatungan ng raft, ng ano natin, ng mga tubular na 2 by 6, meron tong mga abang na mga bakal. Nakatanim siya dito pag binuhos. At the same time, ito rin yung mini beam natin. Meron din ito. So, tapos gawin yan, ito na yung pinakabubong natin. So, yung bubong natin ay ito siya. So, ang layer niya ay ito yung sinasabi ko na 2 by 6 inches na tubular steel. Then, meron tayong mga angle bar. So, angle bar para nakasandal doon yung mga C-purlins natin. Yan. So, yung angle bar natin is naka-weld, naka-direct weld siya dito muna sa tubular. Then, ito yung mga C-purlins natin. Yung C-purlins natin is 2 by 3 inches. Then, nakapalaman in between sa C-purlins and uh, yung ating rib type na bubong is 10 mm na insulation for thermal insulation. So, ganyan yung magiging itsura ng composition ng bubong. So, once na ito is layer-layer lang naman. Unang layer is yung of course itong tubular, then itong ating uh, C-purlins, tsaka yung uh, thermal insulation plus yung bubong.
So yung distance pala in between ng ating to distance in between itong ating mga tubular is 1.2 meters. So ayan, 1.2 meters yan. So 1.2 meters. Then yung mga CPAR links from each other 6 600 mm or 60 cm. So ayun natin to. Ayun natin to. So from this point, so magiging ganyan. Ayan. Yan ang itsura niya. Yan. So ganyan ang magiging itsura niya. So itong mga side natin, ito, nakakain na yan dun sa wall. Kasi flashing yan eh. So nakakain na yan sa wall. So flashing yan after install. So then, itong bubong natin pala na to, kasi meron ako ditong ilalagay na solar panel. So, yung solar panel natin, meron kasi siyang bracket. So, yung bracket niya, parang nandito. Dalawang bracket yon, aluminum bracket. Yung aluminum bracket na yon, supported by an L bracket. So, yung L bracket na yon is nakadrill siya sa bubong. Sasapulin niya tong mga isang straight ng CPAR links. So, yung distansya ng bawat bracket is from here horizontal is 0.5 meters hanggang doon sa dulo hanggang makover niya yung ating gagawin na dami ng panel, no? Yung panel kasi is 10 pieces. So, from this layout, lumalabas itong dalawang power links na to ang magkakaroon ng L bracket. So, once na yung L bracket is na-install, ito na yung magiging itsura ng ating solar panel. Yan, ang ganyan. So, it's installed more on to the this side, no? To the left side. Kasi itong eskwelahan, may tumatapon na tubig dito, eh. So, gusto natin iwasan yun. Okay. So, after nyan, syempre, yung masonry works natin, to-cover na natin yung buong bahay. So, parang ganito. So, as per this discussion nga pala, just mention na bawal pala yung ganito sa mga regulation na hindi po pwede na mag-wall dito o maglagay ng bintana dito na saktong-sakto. So, ang as per discussion, itong bintana natin, yung mga opening, naka-offset siya paloob. So, yung detail nito is to follow mga openings. Pero ang idea is magkakaroon ng tatlong bintana dito. One, two, three. So, ito kasi sa dalawang kwarto to, eh. Then, isang master bedroom. So, ito yung banyo. So, ito is, ang laki niya is 1.8 meters by, if I'm not wrong, 1.2 or 1.5. I think 1.2. So, ito is 1.2 meters by 1.5. Pareho sila. As well as dito, dalawang bintana din. Then, meron tayong opening for the door. So, ito yung palabas dito. So, yan yung magiging first portion ng second floor renovation. So, since meron kasing constraint